Si Mang Ramon, isang 52 taong gulang na security guard, ay matagal nang naka-assign sa isang lumang gusali sa Maynila. Dating opisina ito ng isang kumpanya, ngunit dahil nalugi, iniwan na ng mga empleyado. Ngayon ay ginagawa itong bodega habang naghihintay ng bagong bibili. Tahimik at nakakatakot ang gusali tuwing gabi, walang tao, puro alikabok, at amoy kalawang ang paligid. Ngunit sanay na si Mang Ramon. Para sa kanya, trabaho lang ang lahat, magronda, magsara ng pinto, at siguraduhin na walang intruder. Alas 12 ng gabi, nagro-ronda si Mang Ramon sa ikalawang palapag nang marinig niya ang tila pagkalampag ng typewriter mula sa isang abandonadong opisina. Matagal nang walang tao dito, bulong niya. Nilapitan niya ang kwarto. Nang silipin, madilim at walang kahit ano. Ngunit sa mesa sa loob, kita niya ang isang lumang typewriter na bahagyang gumagalaw na para bang may nagtatype. Lumapit siya at agad itong huminto. Baka guni-guni lang, aniya sabay buntong hininga, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Kinabukasan ng gabi, muli na namang may kakaiba. Habang naglalakad sa pasilyo, may nakita siyang anino ng isang babae sa dulo ng koridor, nakaputing damit, mahaba ang buhok, nakatalikod. Aba, sino yon? Baka may nakapasok na pulubi, mabilis niyang tinawag. Miss, bawal po rito. Ngunit nang lapitan niya, naglaho ang babae. Naiwan lang ay malamig na hangin at mahinang bulong. Umalis ka na. Nanindig ang balahibo ni Mang Ramon. Ngunit matigas ang loob niya, dala na rin ng taon sa pagiging gwardya. Hindi siya basta tatakbo. Sa ikatlong gabi, dumating ang janitor na si Mang Lando upang maghatid ng gamit. Habang nagkakape sila, ikinwento nito ang alamat ng gusali. Aba Ramon, hindi ka ba kinukulit ng mga kaluluwa rito? Alam mo bang dati, may babaeng empleyado na nagpakamatay sa gusaling to? Iniwan daw ng nobyo, tapos dito siya nagbigti sa ikatlong palapag. Natahimik si Mang Ramon. Biglang sumagi sa isip niya ang babaeng nakita niya kagabi. Baka siya yon, bulong niya. Isang madaling araw, alas 3, nagro-ronde si Mang Ramon. Bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ng babae mula sa ikatlong palapag. Agad siyang tumakbo. Pagdating niya roon, nakita niyang nakabitin sa kisame ang isang babaeng nakaputi, hawak ang lubad, nakatingin sa kanya, ngunit imbes na mata ay itim na butas ang nakalitaw. Bakit nandito ka pa? Bulyo ng tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Halos mamilipad siya sa takot ngunit pinilit niyang humakbang paatras. Subalit bago pa siya makatalikod, biglang lumapit ng mabilis ang babae. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Naramdaman niya ang sobrang lamig, at ang huling narinig niya ay, "Kasama ka na namin." Kinabukasan, dumating si Mang Lando upang maglinis. Ngunit laking gulat niya nang makita si Mang Ramon na nakabitin sa kisame ng ikatlong palapag, parehong-pareho ng paraan ng babaeng nagpakamatay noon. At mula noon, sinasabi ng mga bagong gwardya na kapag nagro-ronde sila sa madaling araw, may isang matandang guard na nakaporma, nakauniporme, umiikot pa rin sa gusali, ngunit hindi mo raw ito makakausap. Dahil kapag lumapit ka, unti-unting naglalaho.